Isa ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa may pinakamalaking natanggap na pork barrel mula sa mga mambabatas mula 2007 hanggang 2009. Batay pa rin yan sa ulat ng Commission on Audit o COA. Ayon sa COA, 101 bilyong piso ang inilaan nila para sa mga hard project, kabilang ang ilang proyekto laban sa baha. Pero ang problema, napag-alaman ng COA na overpriced ang isa sa mga ito. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, bukod sa sobra, alam mo ba na yung wala pa sa opisyal na record ng DPWH yung tinatayang 69 billion pesos na pork barrel funds. Ang nadiskubre na lamang yan ng COA nung i-reconstruct nila yung mga saro na ibinigay sa mga DPWH regional offices. Sa menu ng mga proyektong pamimilian ng mga mambabatas para pondohan ng kanilang pork barrel, kasama dyan ang mga proyektong idinadaan sa DPWH para ipatupad ng ahensya tulad ng mga flood control projects. Base sa special audit ng COA sa pork barrel, ang DPWH isa sa tatlong ahensyang may pinakamalaking tinanggap na pork barrel galing sa mga mambabatas. 101 bilyong piso ang tinanggap nito para sa mga tinatawag na hard projects tulad ng mga kalsada at tulay. Pero ang nasa record lamang ng DBM para sa taon 2007 hanggang 2009 ay 32.347 bilyong piso. Nadiskubre na lamang nila ang 69.269 bilyong piso mula sa record na lamang ng mga regional office ng DPWH. Sabi ng COA, ang 101 bilyong pisong para sa mga hard projects ay sobra pa nga ng 50.734 bilyong piso dahil dapat 50.874 bilyong piso lamang ang aprobadong hard projects para sa taon 2007 hanggang 2009. Isa sa mga hard projects na nakita ng COA ay ang pagkumpuni sa flood control sa May Kawayan River sa bahagi ng Valenzuela na overpriced sa halagang 10.257 milyong piso dahil hinati-hati pa daw ito sa 8 kontrata, gayong isa lamang dapat ito. Sabi ng COA, kahit daw kinulit nila, hindi raw maibigay ng DBM ang listahan ng pinalabas nilang pork barrel kada mambabatas at implementing agency. Hindi po namin malaman kung bakit ang records ng DBM noong mga panahon na yon ay ganon. Bukod sa mga hard projects, tinatayang lampas 6 na bilyong piso naman ng mga soft projects tulad ng mga livelihood projects ang ibinigay ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa mga NGO nang walang bidding. Yung mga ahensya, doon pinunta ang pera, turnaround, binigay po sa NGOs. Kung si dating Treasurer at UP Professor Leonor Briones ang tatanungin, dapat bilisan ang paghabol sa mga sangkot sa maanumalyang paggamit ng pork barrel. Dapat umabot daw ang pananagutan hanggang mga cabinet secretary. So, unahin nila yung mga signatories talaga. But at the end of the day, and that is still in the COA law, that is still in the COA audit code, is fiscal responsibility rests with the head of the agency. Hindi na nga raw kailangan pang hintayin ang rekomendasyon ng ombudsman. Within the department itself, pwede silang civil service can file within the department itself. Tapos punta sa civil service for people in government. Jessica, ayon dito kay Professor Briones, ay magwo-walk out yung mga profesor sa University of the Philippines sa August 23. Pupunta sila sa Liwasang Bonifacio. Ito pa rin ay dahil doon sa kanilang pagprotesta sa maanumalyang paggamit ng pork barrel. Jessica? And it gets weirder and lalong nakakagalit itong mga lumalabas na mga information. Joseph? Jessica, I'm sorry but I didn't catch your naputol yung ating over. Can you repeat the question? Sabi ko, mas lalong nakakagalit at parang it gets weirder, no? Itong mga information na lumalabas about the pork barrel scam. Correct, Jessica. Imagine, 69 billion na wala sa record ng DBM. So that's money na kung hindi natunton ay hindi na kailangang i-account. Buti na lamang ay masigasig yung COA at piece together nila yung mga nakita nila ng mga SARO releases doon sa mga DPWH regional office. Kung hindi, ay itong 69 billion na to ay nakalusot sa mata ng COA at syempre ng taong bayan, Jessica. Okay, 69 billion and binabaha tayo ngayon. Walang mga anti-flood projects dahil marami sa mga binahang lugar wala silang pondo. That's correct. Dapat i-emphasize natin na when you steal doon sa kaban ng bayan, you steal from the people, from you and me, at saka yung mga ordinaryong mamamayan natin na araw-araw ay struggle para mabuhay, no, Jessica? Okay, maraming salamat. Joseph Morong.